Kabanata 1801. Tumango si Severin at siniguro kay Gilda na may sapat silang kumpiyansa. Sinabi niyang mayroon silang tiwala dahil isa na siyang ikalimang antas na medium rank na alchemist, at maaari siyang maging ikalimang antas na high rank na alchemist sa loob ng 3 buwan. Dagdag pa niya, kaunti lamang ang magiging casualties ng kanilang sekta, habang tuluyang madudurog ang Horizon Sect. Ito raw ay magsisilbing patunay ng kanilang lakas at babala rin sa iba pang mga sekta. Napalingon si Severin kay Hardin, at may bahid ng pag-aatubili sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niyang hindi nila maaaring isama si Hardin sa mas mataas na mundo dahil sa mga dahilan ng kaligtasan, at sang-ayon din dito ang ama ni Gilda. Mas mainam daw na lumaki si Hardin sa Sky Blue Sect kung saan makatatanggap siya ng tamang proteksyon. Mapait na ngumiti si Gilda. Sinabi niyang tama iyon dahil ang pagdadala kay Hardin sa isang hindi kilalang lugar ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Ang pananatili niya sa Sky Blue Sect ang pinakaligtas na opsyon. Alam daw niyang iyon ang pinakamabuting desisyon para sa bata, ngunit hindi pa rin niya maiwasang malungkot sa kanilang paghiwalay. Huminto sandali si Gilda bago nagpatuloy at sinabing alam niyang gagawin ni Severin ang desisyong iyon kahit hindi pa niya nababanggit noon. Nauunawaan daw niya ang nararamdaman nito, kaya dapat nilang pahalagahan ang bawat sandaling makakasama si Hardin. Hinawakan ni Severin ang kamay ni Gilda at nagsalita ng taimtim. Sinabi niyang bilang mga practitioner, kailangan nilang bitawan ang maraming bagay, kabilang na ang takot sa kamatayan at iba pang makamundong emosyon. Ngunit hindi raw yun dapat ipag-alala dahil tiwala siyang lalaki si Hardin ng masaya at malusog sa loob ng sekta. Kapag mas naging malakas na raw sila, maaari silang makahanap ng paraan upang bumalik at isama si Hardin. Tumango si Gilda at sumang-ayon. Sinabi niyang kung may talento si Hardin na maging Royal Saint, hahaba ang kanyang buhay ng 1,000 taon, at magkakaroon din sila ng 1,000 taon sa hinaharap. Marami pa raw panahon para sa muling pagkikita. Nagpayo si Severin na kailangan magpursige si Gilda at itaas ang kanyang antas sa lalong madaling panahon sa loob ng 100 araw. Kung kailangan daw niyang magkulong sa pagsasanay, maaari niyang gawin iyon. Ang ama ni Gilda ay isa ng level 9 Royal Saint at naabot na ang pinakamataas na antas na kaya nito, kaya marami itong oras. Maaari raw iwan si Hardin ang pangangalaga nito. Sumang-ayon si Gilda at sinabing kailangan pa niyang magdoble ng pagsisikap dahil si Severin ay isa ng level 8 Royal Saint, at mahuhuli siya kung hindi siya magsusumikap. Pagkalipas ng 1 buwan, naabot ni Severin ang antas ng ikalimang antas na high rank na alchemist matapos matagumpay na makagawa ng 1 pil na katumbas ng antas na iyon. 1 pil lamang ang kinailangan niya upang maging isang level 9 Royal Saint. Sa panahong iyon, umangat si Gilda sa level 7 Royal Saint. Pagkatapos ay binigyan siya ni Severin ng 2 ikalimang antas na high rank pills na magbibigay daan upang maabot niya ang level 9 Royal Saint sa loob ng susunod na 2 buwan. Hindi nagtagal, lumipas ang 2 buwan. Lalong lumalakas ang Sky Blue Sect sa bawat araw na lumilipas, at habang nangyayari iyon, nagpadala si Woolrich ng mga imbitasyon sa maraming sekta. Karamihan sa mga sekta ay nakatanggap ng paanyaya, maliban sa mga lantad na kaaway ng Sky Blue Sect. Samantala, galit na ikinuyom ni Frederick ang kanyang kamao at nagsalita ng puno ng galit. Sinabi niyang sobra na raw ito at tinanong kung ano ang iniisip ni Gilda. Bakit daw sila maghahanda ng piging para sa isang illegitimate na bata? Ibig daw ba nilang ipaalam sa buong mundo na walang ama ang bata? Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang ama na si Marcus at sinabing hindi nila maaaring hayaan na bastyusan sila ng ganoon ng Sky Blue Sect. Minamaliit daw sila at ginagawa silang katawa-tawa, kaya dapat daw silang umatake dahil hindi niya matanggap ang nangyayari. Gayunman, nagsalita si Marcus at sinabing nauunawaan niya ang galit ni Frederick, ngunit kailangan nilang tandaan na ang bata ay anak ni Gilda. Ang pagdaraos ng isang handaan matapos ang 100 araw mula sa kapanganakan ay isang bagay na nais gawin ng kahit sinong ina. Hindi raw magiging makatarungan ang umatake dahil lamang dito, at masisira pa ang reputasyon ng kanilang sekta kung aatakihin nila ang Sky Blue Sect dahil sa isang maliit na bagay. Matapos ang isang maikling paghinto, idinagdag ni Marcus na mas mabuting ituon ni Frederick ang kanyang pansin sa pagsasanay.
Isa na siyang level 7 Royal Saint, kaya kailangan niyang magsikap na maabot ang level 8 sa lalong madaling panahon. Iyon lamang daw ang paraan upang siya ang maging unang makakaabot sa ranggong level 8 Royal Saint sa kanilang henerasyon. Sumagot si Frederick nang may mapait na ngiti at sinabing tama ang kanyang ama. Dapat nga raw siyang mag-focus sa pagsasanay dahil mas bibilis ang paglipas ng oras sa ganoong paraan. Pagkalipas ng 10 araw, nagdaos ang Sky Blue Sect ng isang handaan upang ipagdiwang ang 100 araw ni Hardin sa mundo. Sa gitna ng selebrasyon, hayagang inihayag ni Severin na siya ang tunay na ama ng bata. Labis itong ikinagulat ng lahat, kabilang na ang maraming disipulo ng Sky Blue Sect at ang mga panauhin mula sa iba't ibang sekta. Walang sino man ang umasa na ang lalaking kumuha ng pagkadalaga ni Gilda ay ang mismong henyo ng Sky Blue Sect. Habang umaalis ang mga panauhin, bukas palad na binigyan ni Severin ang bawat isa ng tig-10 4th grade high rank pills. Bagaman maliit lamang ang halaga nito para kay Severin at sa Sky Blue Sect, itinuring naman itong napakahalagang kayamanan ng mga tumanggap. Mabilis na kumalat ang balitang si Severin ang ama ni Hardin. Pagkalipas ng 5 araw, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Horizon Sect, mariing nagngangalit si Frederick at nagpahayag ng matinding galit. Sinabi niyang ito ay isang malaking pang-iinsulto sa kanila at hindi niya inaasahan na magsisinungaling si Woolrich tungkol sa pagpapaalis sa lalaki. Hindi raw niya inakalang si Severin pala ang lalaking iyon. Lalong sumimangot ang mukha ni Marcus at sumang-ayon. Sinabi niyang samobra na ang Sky Blue Sect. Hindi na raw sapat na pinayagan nilang lokohin ni Gilda si Frederick, at mas lalong hindi matanggap na pinayagan pa nilang manatili ang lalaking iyon. Nagpatuloy si Frederick at sinabing kaya pala nakapatay si Severin ng napakaraming tao sa Paradise Secret Realm. Ang pakikipagtalik daw kay Gilda ang naging dahilan upang makamit nito ang isang malaking pag-angat sa lakas. Nag-isip sandali ang kanilang dakilang elder bago nagsalita. Sinabi niyang tila walang saysay ito. Kung si Severin nga ang lalaking kumuha ng pagkadalaga ni Gilda, bakit daw inabot siya ng ganoon katagal bago makamit ang napakalaking pag-unlad? Wala raw anumang palatandaan ng biglaang pag-angat ng kanyang antas, at kung mabilis itong nangyari ay tiyak na may balita na sana sila. Malamig na ngumiti si Marcus at nagsabing wala na raw itong halaga ngayon. Totoo man o hindi ang sinabi nila sa handaan, isa pa rin itong malinaw na pang-iinsulto sa kanila. Karapat-dapat daw harapin ni Severin ang kaparusahan dahil sa hayagang pagpapahiya sa kanilang sekta. Sumang-ayon si Frederick at sinabing tama iyon. Totoo man o hindi ang mga pahayag, mayroon na silang dahilan upang salakayin ang Sky Blue Sect, at iyon na raw ang kanilang pagkakataon. Tumango si Marcus at iniutos na ipaalam sa lahat ng elder na ihanda ang kanilang mga disipulo para sa pag-atake sa Sky Blue Sect. Ilulunsad daw nila ang pagsalakay makalipas ang 3 araw, at sisiguraduhin nilang pagsisisihan ng Sky Blue Sect ang kanilang ginawa. Pagkalipas ng 3 araw, umalis ang Horizon Sect kasama ang kanilang mga disipulo, na karamihan ay mga warrior emperor o mas mataas pa ang antas. Isang pormasyon ng mga lumilipad na espada ang Ram-Agasa patungo sa Sky Blue Sect, karga ang halos 200,000 disipulo. Samantala, abala si Severin sa paglalaro ng chess kasama si Felipe sa isang tahimik na pavilion. Napansin ni Woolrich habang karga ang kanyang munting apo na mas lalo raw tumataba at gumugwapo si Hardin sa bawat araw na lumilipas. Labis niyang kinagigiliwan ang oras na kasama ang sanggol. Ngumiti si Severin habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Sinabi niyang tiyak na darating na ang Horizon Sect upang lusubin ang kanilang sekta. Dahil tila nasisiyahan si Hardin sa piling ni Woolrich, iminungkahi niyang manatili na lamang ito sa sekta kasama ang bata habang nagaganap ang labanan. Sapat naman daw ang kanilang mga level 9 Royal Saint upang harapin ang kalaban. Biglang naging seryoso ang mukha ni Woolrich at sumagot na hindi iyon maaari. Siya pa rin ang pinuno ng Sky Blue Sect, at bilang leader, katawa-tawa raw kung hindi siya magpapakita sa mismong larangan ng labanan. Si Samuel, na isa na ring level 9 Royal Saint, ay natawang nagsalita at sinabing tiyak na may matinding pagnanais si Woolrich na sumabak sa laban matapos ang lahat ng pagsisikap upang maabot ang level 9 Royal Saint. Nauunawaan daw niya ang ganoong pakiramdam.
Sumang-ayon si Felipe at sinabi niyang matapos maging level 9 Royal Saint, labis na tumaas ang kanyang lakas at sabik na siyang subukan ito. Gusto raw niyang makipaglaban sa Great Elder at Second Elder ng kalaban, at umaasang maiiwan sa kanya ang mga iyon. Pagkatapos ay pabiro na nagmungkahi si Gilda na sila na lamang ang makikipaglaban habang siya ang bahala kina Hardin at Celine. Mag-iiwan din daw siya ng ilang mababang antas na disipulo sa loob ng sekta. Laking gulat niya nang idagdag ni Severin na matagal nang gustong sumabak sa labanan ng batang si Celine, at pumayag na rin si Dayan na payagan itong lumahok. Nabigla si Gilda at sinabi na bata pa si Celine. Nauunawaan daw niya na kailangan ng mga practitioner ang karanasan sa labanan, ngunit nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Sinigurado ni Severin na magiging maayos lang ang lahat. Malalampasan daw nila ang Horizon Sect, at sina Elsa at Sheila ay nangakong paprotektahan si Celine. Bukod pa rito, isa na raw level 5 Saint si Celine, at wala raw magiging problema basta't maagap nilang mapapabagsak ang ilang mataas na antas na Saint at Royal Saint sa simula pa lamang ng labanan. Tumango si Gilda at naniwala na magiging ligtas si Celine sa ilalim ng proteksyon nina Sheila at Elsa. Pagkalipas ng 2 araw, may ilang disipulong nakaatas sa pagpapatrolya ang nakakita ng napakaraming lumilipad na espada na papalapit. Agad nilang inalerto ang sekta at ibinalitang dumating na ang Horizon Sect. Mapait na ngumiti si Sheila at sinabi na sa wakas ay dumating na rin ang mga ito. Akala raw niya ay nagbago na ng isip ang kalaban at hindi natutuloy. Lumabas si Severin at ang iba pa mula sa sekta na may bakas ng pananabik sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ay tumawa si Celine at sinabing matagal na raw niyang gustong makaranas ng isang tunay na laban. Pinaalalahanan ni Sheila si Celine na dahil natutunan na nito ang Mind's Eye Technique, makikita na niya ang antas ng lakas ng mga mas mahihina o kapantay niya. Sinabi niyang makipaglaban lamang siya sa mga kalabang bahagyang mas mababa o halos kapareho ng kanyang antas. Nag-aalala rin si Sofia para sa kaligtasan ni Celine kaya nakisali siya at sinabing dapat manatili si Celine malapit sa kanila at kay Elsa hanggat maaari habang nagaganap ang labanan. Iwasan daw niya ang lugar kung saan naroon ang mga matataas ang antas na practitioner at ipaubaya ang mas malalakas na kalaban sa mas bihasang mandirigma ng kanilang sekta. Ngunit umikot ang mga mata ni Celine at sinabi kay Sofia na susundin niya iyon at hindi na kailangang paulit-ulit siyang paalalahanan ngayong araw dahil napag-usapan na nila ang lahat kagabi. Dagdag pa niya, hindi naman daw siya tanga. Natawa ang lahat sa kanyang sinabi. Nagbigay pa ng katiyakan si Dayan kay Severin at sinabing babantayan nila si Celine, kaya maaari na lamang siyang mag-focus sa pagharap sa mas malalakas na miyembro ng Horizon Sect. May kumpiyansang sinabi ni Severin na matatapos nila ang lahat sa loob lamang ng halos kalahating oras. Napangiti si Dayan nang may halong alinlangan at sinabing napakaraming dinalang tao ng kalaban, kabilang ang ilang warrior emperor. Tinanong niya kung hindi ba sobra ang sinasabi ni Severin na matatapos ang ganoong kalaking labanan sa loob lamang ng kalahating oras. Tumawa si Severin at iginiit na hindi iyon pagmamalabas. Karamihan sa malalakas na disipulo ng Skyblue Sect na may mataas na antas ay umangat na at pamwesto sa harap ng sekta. Ang mga hindi sumama sa labanan ay ang mababang antas na mga disipulo o yaong may espesyal na dahilan. Isa na rito si Gilda dahil kailangan niyang alagaan si Hardin. Pagdating ni Frederick, tumayo siya sa harap ng lahat at sumigaw na lumabas si Severin at harapin ang kanyang kamatayan. Lumapit si Severin na may ngiti at sinabi na matagal na silang hindi nagkikita at maingay pa rin si Frederick kahit halos wala itong naging pag-unlad. Galit na sumagot si Frederick at tinanong kung sino raw ang sinasabing walang pag-unlad. Sinabi niyang isa lamang daw si Severin na mahinang level 4 Royal Saint at wala itong karapatang magsalita ng ganoon sa harap ng isang level 7 Royal Saint na tulad niya. Wala raw hangganan ang kaiabangan ni Severin. Sumagot si Severin nang may mapanuyang ngiti at sinabi na ang tingin ni Frederick sa kanya ay tila naiwan pa 6 na buwan na ang nakalipas. Ipinaliwanag niyang nang lumabas siya sa Paradise Secret Realm ay kaunti na lamang ang itinaas ng kanyang antas, ngunit ngayon ay masasabing sapat na ang kanyang lakas upang patayin si Frederick. Lalong nag-alab ang galit ni Frederick at sinabi niyang hindi niya maintindihan kung saan kinukuha ni Severin ang ganoong kaiabangan.
Pagkagat ng ngipin, bumuo siya ng isang napakalaking espiritual na dragon sa kanyang harapan. Humarap si Marcus kay Woolrich at sinabi na dati ay maganda ang ugnayan ng kanilang mga sekta kaya nakalulungkot siya na humantong ito sa ganitong sitwasyon. Ayon sa kanya, napilitan lamang daw sila dahil ininsulto at nilampasan ng Sky Blue Sect ang hangganan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi dalhin ang kanyang mga tauhan upang wasakin ang Sky Blue Sect. Umismid si Woolrich at sinabi na ang Horizon Sect ang siyang lumampas sa hangganan. Hindi na raw sapat na pinili ng anak ni Marcus na huwag pakasalan ang kanyang anak, at mas masahol pa na nagkalat ito ng masasamang tsismis upang siraan si Gilda. Tinanong niya kung hindi ba nakasusuklam sa moralidad ang ganoong mga gawain. Sandaling huminto si Woolrich bago nagpatuloy. Sinabi niyang sa halip na sabihing pinilit nila ang Horizon Sect, mas tama raw na sabihin na ang Horizon Sect ang pumilit sa kanila sa Paradise Secret Realm. Kung hindi raw naging matalino at maagap ang kanyang manugang sa pagbaligtad ng sitwasyon, hindi na niya maisip kung gaano karaming mga disipulo nila ang maaaring nasawi. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1805. Sinabi ni Marcus sa isang nakakatakot na tinig habang matalim na nakatitig kay Woolrich na itinuturing niya iyon na isang pag-amin na pinatay ng Sky Blue Sect ang kanilang mga disipulo. Umismid si Woolrich at tumugon na wala siyang dapat ikatakot sa pag-amin nito. Idinagdag pa niya na inamin na rin naman ng kanyang manugang na siya ang unang lalaki ng kanyang anak. Hindi na napigilan ni Frederick ang kanyang galit. Sinabi niyang nasusuka na siya sa paulit-ulit na pagbanggit sa manugang ni Woolrich at aayusin daw niya iyon sa pamamagitan ng pagkitol sa buhay ni Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang napakalaking dragon ang biglang nabuo mula sa wala. Sumugod ang dragon patungo kay Severin, ngunit nanatiling kalmado si Severin sa harap ng paparating na pag-atake. Ipinakawala niya ang isang suntok na puno ng espiritual na enerhiya patungo kay Frederick. Nakaramdam ng matinding insulto si Frederick dahil purong lakas lamang ang ginamit ni Severin sa halip na isang teknik sa labanan. Umangal siya at sinabing minamaliit siya ni Severin. Ngunit mabilis na napalitan ng takot ang kanyang inis. Naramdaman niyang may mali sa enerhiyang nagmumula sa suntok ni Severin. Ang dragon na nilikha ni Frederick ay agad na nadurog ng atake ni Severin na tila walang kahirap-hirap. Binalaan ni Marcus si Frederick at sinabi na ang lakas ni Severin ay kapantay na ng isang level 9 Royal Saint at hindi na ito isang level 4 Royal Saint. Napansin ni Marcus ang bahagyang pag-alo ng enerhiya kahit matapos sirain ng espiritual na enerhiya ni Severin ang pag-atake ni Frederick, at doon niya napagtantong may kakayahan na si Severin na tulad ng isang level 9 Royal Saint. Paulit-ulit na umiling si Frederick sa hindi makapaniwalang gulat at tuluyang napatigil sa kanyang galaw. Habang papalapit ang dambuhalang kamao ng espiritual na enerhiya, nakaramdam si Frederick ng matinding paninikip. Sumigaw siya na hindi siya mamamatay doon at agad na bumuo ng isang espiritual na kalasag, ngunit agad itong nabasag ng suntok ni Severin. Huli na ang kanyang likas na depensa, at sa isang hampas lamang ay naging abo siya. Sumigaw si Marcus sa matinding dalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak. Samantala, sinamantala ni Woolrich ang kalamangan at masayang nagpahayag na hindi lamang ang kanyang manugang ang level 9 Royal Saint sa lugar. Sa isang kumpas ng kamay, iniutos ni Woolrich ang pag-atake ng mga tao ng Sky Blue Sect at sinabi na lipulin na ang kalaban. Sumigaw ang magkabilang panig at sabay-sabay na sumugod upang salakayin ang isa't isa. Nagulat ang mga tauhan ni Marcus at napabulalas na level 9 Royal Saint din si Woolrich. Sinabi nilang hindi ito ang inaasahang mangyayari dahil pati ang Great Elder at Second Elder ng Sky Blue Sect ay mga level 9 Royal Saint din. May ilan pang ulat na mas lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Pinakawala ni Severin ang kanyang tunay na lakas at ginamit ang kanyang kilalang teknik na Rose Petal Rain. 1,000 magagandang talulot ng rosas ang lumitaw sa kanyang harapan. Bagamat kaakit-akit sa paningin, ang bawat talulot ay may taglay na napakalakas na kapangyarihan. Lumipad ang mga ito patungo sa mga disipulo ng Horizon Sect at agad na sumunod ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Bam! 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 Nagulat ang mga nakasaksi at nagtaka kung anong teknik iyon.
Namangha ang mga pinakamalalakas na miyembro ng Skyblue Sect sa lakas ni Severin, dahil sa isang teknik lamang ay libo-libo na ang kanyang napatay, at ang bilis ng kanyang pagkilos ay tunay na nakakamangha. Ang 12 Hallmaster na sumapi sa Skyblue Sect sa ilalim ng pamumuno ni Severin ay walang awat ding nakikipaglaban sa kanilang mga kalaban. Maraming disipulo ang labis na nagulat sa kanilang ipinakitang lakas. Napasigaw si Heidi sa matinding pagtataka nang mapansin niyang isa na ring level 9 Royal Saint si Gracie. Ang lakas na ipinakita ni Gracie ay labis na ikinagulat ni Heidi. Sinabi ni Tamara na isa ring level 9 Royal Saint si Rachel at tunay na kahanga-hanga ang talento ng mga ito. Sunod-sunod na mga sigaw ang umalangaw habang pinupuksa ni Severin ang mga mataas ang antas na disipulo ng Horizon Sect sa loob lamang ng ilang galaw. Ang mabilis na pagkatalo ng mga high-level saint ay nagdulot ng matinding panghihina ng loob sa natitirang mga disipulo ng Horizon Sect. Sa huli, humigit kumulang 60 hanggang 70,000 mababang antas na disipulo ang piniling sumuko. Matapos makumpirma na karamihan sa mga nakaligtas ay mababang antas lamang, pinayagan ni Woolrich ang mga ito na umalis, ngunit kinuha muna ang kanilang mga storage ring. Natapos ang labanan sa loob lamang ng 20 minuto, at mas maikli pa kaysa sa unang hula ni Severin. Nagdiwang ang mga disipulo ng Skyblue Sect at masayang sumigaw na sila ay nanalo at ito ay isang ganap na tagumpay. Halos hindi sila makapaniwala na ang dating makapangyarihang Horizon Sect ay madaling napabagsak ng kanilang mga kamay. Ngumiti si Woolrich at sinabi na linisin na nila ang mga nasamsam. Sa wakas ay nawala na ang mga alalahanang bumabagabag sa kanya. Nagtagumpay ang Skyblue Sect laban sa Horizon Sect, na may humigit kumulang 1,000 kasapi ang nasawi. Ang balita ng kanilang panalo ay naging usap-usapan sa maraming iba pang sekta. Kinabukasan, maraming first-tier at second-tier sect ang dumating upang magpaabot ng pagbati, at lalo silang namangha nang malaman na isa palang 5th grade alchemist si Severin. Hindi kailanman inakala ng mga tagalabas na may ganoong pambihirang talento ang Skyblue Sect, at dahil sa kanya ay madali nilang nalampasan ang iba pang mga sekta. Ilang araw matapos iyon, inanunsyo ni Woolrich si Gracie bilang bagong pinuno ng sekta at itinalaga si Rachel bilang deputy sect leader. Naging Great Elder si Larry, si Mick ang ikalawa, si Nancy ang ikatlo, at iba pa. Lahat ng 12 Hallmaster sa ilalim ng Dracodeus Temple ay itinalagang mga elder, kasama sina Heidi, Tamara, at Elsa. Matapos maisaayos ang lahat ng mga tungkulin at pagtatalaga, ibinigay ni Severin kay Elsa ang isang aklat ng alchemy. Sinabi niyang ang mga recipe roon ay hanggang 5th grade high rank lamang, ngunit sapat na raw iyon para sa kanya. Nagpasalamat si Elsa at magalang na tinanggap ang aklat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Severin at nagtanong kung kailan siya aalis. Nakaramdam ng kaunting emosyon si Severin at nakipag-usap muna kay Elsa. Sinabi niyang aalis siya sa umaga ng susunod na araw. Pagkatapos ay kinausap ni Severin sina Gracie at Rachel. Ibinigay niya sa kanila ang ilang pills at sinabing sapat na ang mga iyon upang tumagal ng matagal at makatulong sa sekta na makalikha pa ng mas maraming level 8 at level 9 Royal Saint. Sila na raw ang magiging responsable sa pangangalaga ng sekta. Tiniyak ni Gracie na gagamitin nila ng maayos ang mga pills at hihintayin ang kanyang pagbabalik, saka ito tinanggap. Pagkalipas ng 2 araw, tumayo sa tuktok ng isang bundok ang lahat ng pinakamalalakas na indibidwal ng Skyblue Sect. Sinabi ni Gilda na mawawala sila ng ilang panahon at hinalikan si Hardin sa pisngi bago niya ito may pag-aatubiling iabot kay Rachel. Tumingin si Woolrich sa paligid at inilabas ang miniature Black Tower. Ipinaliwanag niyang matagal na niyang nilalagyan ng espiritual na enerhiya ang Black Tower hanggang sa lumiwanag ang bawat antas nito. Halos ganap na raw itong nagniningning at kapag binigyan pa niya ng huling tulak ng espiritual na enerhiya ay madadala na sila sa mas mataas na mundo. Tumango si Severin bilang hudyat na maaari na siyang magsimula. Muling pinadaloy ni Woolrich ang espiritual na enerhiya sa miniature Black Tower, na agad na nagliwanag at lumaki. Umangat ito sa himpapawid at nagpakawala ng makukulay na sinag ng liwanag. Si Woolrich at ang kanyang 5 elder na pawang level 9 Royal Saint ang unang pumasok. Sumunod si Severin kasama si Gilda na isang level 8 Royal Saint,
si Sofia na level 7 Royal Saint, sina Sheila at Diane na parehong level 6 Royal Saint, at si Celine na isang level 5 Saint. Hindi nagtagal, nagsimulang kumislap ang makukulay na sinag ng liwanag habang hinihigop ng maliit na Black Tower ang buong grupo. Mabilis itong lumiit at tuluyang nawala sa malayo. Ang Black Tower ay kumilos ng napakabilis at lumipad sa ibabaw ng isang malawak na dagat. Maya-maya ay nagkaroon ng banggaan at ang epekto nito ay lumikha ng isang bitik sa espasyo na naghatid sa kanilang lahat papasok. Isang ganap na naiibang mundo ang naghihintay sa kanila. Matapos maglakbay sa kumikislap na istrukturang parang portal, isang napakaliwanag na liwanag ang agad na sumulpat sa harap ng kanilang mga mata. Sa kabila ng liwanag na iyon ay isang bagong mundo. Halos naroon na raw sila, masiglang sigaw ni Woolrich habang ginagabayan niya ang miniature Black Tower. Bagamat hindi pa sila ganap na nakalalabas sa kumikislap na espasyo, taglay ni Woolrich ang napakalakas na presensyang mental na nagbigay daan upang maramdaman niya ang espiritual na enerhiya mula sa panlabas na mundo. Nararamdaman niya ito sa pamamagitan ng enerhiyang dala ng liwanag, na mas mataas ng malaki kaysa sa Sky Blue Sect. Punong-puno ng saya si Felipe. Sinabi niyang kamangha-mangha ang dami ng espiritual na enerhiya. Ang miniature Black Tower raw ay isang kakaibang himala na may sariling espasyo sa loob na nagpapanatili ng kanilang kaligtasan at nagdadala sa kanila sa kanilang patutunguhan sa pamamagitan ng portal. Samantala, halos hindi makahinga si Samuel. Sinabi niyang napakarami ng enerhiya at ilang ulit na mas masagana kaysa sa nasa Sky Blue Sect. Nagtanong siya kung nasa mas mataas na mundo na nga ba sila. Mukhang ganoon nga raw, sigaw ni Diane habang mahigpit na yakap si Celine. Ayon sa kanya, nakarating na sila sa isang lugar na dati ay umiiral lamang sa mga alamat. Kasabay ng kasiyahan ng lahat, masaya ring sinabi ni Celine sa kanyang ama na pakiramdam niya ay magkakaroon na siya ng breakthrough. Isa siyang level 5 saint nang umalis sila sa Sky Blue Sect at siya ang may pinakamababang antas sa kanilang lahat. Gayunman, ang kaunting espiritual na enerhiyang dumadaloy mula sa bitik sa vortex ay tila sapat na upang itulak siya sa hangganan ng isang pag-angat. Ramdam ng lahat ang napakasaganang espiritual na enerhiya ng bagong mundo. Napangiti si Severin sa kanilang masayang mga reaksyon at sinabi niyang maaari na silang lumabas. Pinangunahan niya ang paglabas mula sa kumikislap na vortex. Sinundan siya ng lahat at isa-isang lumabas din. Paglabas mula sa vortex, tumingin sa paligid si Severin at napagtantong sila ay nasa isang lambak na napapalibutan ng mga patong ng ulap. Huminga siya ng malalim at nakaramdam ng mainit na agos sa kanyang katawan habang ang masaganang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay dumadaloy mula sa lahat ng direksyon. Pinulot ni Woolrich ang Black Tower na nahulog sa lupa at itinabi ito ng maayos. Hindi napigilan ni Severin ang kanyang tuwa nang maramdaman niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sinabi niyang ito ang mas mataas na mundo at napakalayo nito sa mga mapanganib na secret realm. Bukod sa masaganang espiritual na enerhiya sa paligid, nakaramdam si Severin ng isang napakalakas na puwersang kahawig ng pinakapuso ng kalikasan. Bilang isang level 9 Royal Saint, bahagya lamang niyang nararamdaman ang mas mataas na enerhiyang iyon, ngunit napagtanto niyang iyon ang puwersang nagbibigay daan upang makamit ng isang tao ang breakthrough patungo sa pagiging Supreme Saint. Habang nag-iisip si Severin, lumabas na rin mula sa vortex sina Woolrich at ang iba pa. Maliban sa malaking pagkakaiba sa dami ng espiritual na enerhiya, naramdaman ng mga elder na dati ay limitado na ang habang buhay na ang harang na pumipigil sa kanila na lumagpas sa level 9 Royal Saint ay unti-unti nang lumuluwag. Lahat sila ay tumingin kay Severin nang may pasasalamat, at hinaplos ni Samuel ang kanyang baba habang sinasabing hindi niya kailanman inakala na magkakaroon siya ng pagkakataong umabot sa Supreme Saint, at lahat ng iyon ay dahil kay Severin. Sumang-ayon ang iba at sinabing kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nila natagpuan ang miniature Black Tower, lalo nang hindi sana sila nakarating sa lugar na iyon. Sunod-sunod ang kanilang pasasalamat kay Severin. Kung hindi niya dinala pabalik ang miniature Black Tower mula sa Paradise Secret Realm, hindi sana nila nasamahan si Woolrich sa mas mataas na mundo, at lalong hindi sana sila mangarap na maging Supreme Saint. Bagamat ang isang level 9 Royal Saint ay may habang buhay na 1,000 taon, ang ilan sa kanila ay may 1 o 200 taon na lamang.
Matagal na sana silang pumanaw bago pa man magkaroon ng pagkakataong makamit ang kinakailangang breakthrough. Napangiti si Woolrich sa pasasalamat ng mga elder at sinabi niyang itigil na muna ang mga pagbati. Baguhan pa lamang daw sila sa lugar na iyon at hindi nila alam kung sino o ano ang nasa paligid, kaya mas mabuting magpahinga at punuin muna ang kanilang espiritual na enerhiya. Buong pagsang-ayon na tumanggo si Severin at sinabing tama iyon. Dagdag pa ni Woolrich na mas mabuting mag-ingat silang lahat at itago muna ang kanilang espiritual na enerhiya upang may alas sila kung sakaling kailanganin. Agad na pumayag ang lahat dahil malaki ang nagamit nilang espiritual na enerhiya sa pagtawid sa portal sa tulong ng miniature Black Tower. Hindi nila dapat maliitin ang sitwasyon. May mga practitioner sa antas ng Supreme Emperor at mas mataas pa sa mundong iyon. Madalas na magkasabay ang mga pagkakataon at panganib. Walang nakaalam kung anong uri ng panganib ang maaaring nakatago sa isang hindi pamilyar na lugar. Sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang aura at paglilihim ng kanilang tunay na lakas, mas magiging handa sila sa pagharap sa hindi pa nila alam. Agad na naglabas si Severin ng ilang 5th grade pills mula sa kanyang storage ring. Ang mga pill na iyon ay para sa pagpapanumbalik ng espiritual na enerhiya, at ipinamigay niya ang mga ito sa lahat. Uminom ang bawat isa ng isang pill, na umupo ng nakakross ang mga paa, at nagsimulang tunawin ito upang maibalik ang kanilang espiritual na enerhiya. Handa na sanang tuklasin ni Severin ang paligid sa labas ng lambak nang mapansin niyang nagsimulang manginig ang katawan ni Celine. Biglang tumaas ang kanyang espiritual na enerhiya, at nakamit niya ang breakthrough mula level 5 Saint patungong level 6 Saint. Nagulat si Sofia dahil sa mga pag-alon ng enerhiya matapos ang breakthrough ni Celine. Tumingin siya kay Celine at nagtanong kung kakagawa lang ba niya ng breakthrough. Katatapos lamang magmuni-muni ni na Felipe at ng iba pa, napalingon sila kay Celine at nagsalita ng may halong inggit matapos masaksihan ang kanyang mabilis na pag-angat. Sinabi nilang inaasahan nga iyon sa anak ni Severin at tunay na kahanga-hanga ang kanyang talento. Ngumiti si Gilda na nasa malapit at idinagdag na hindi niya inasahang si Celine ang unang makagagawa ng breakthrough. Buong pagmamalaking sinabi ni Celine na siyempre ay kahanga-hanga siya at nagpakasaya sa mga papuri. Umiling si Severin habang nakangiti at sinabing dapat bawasan ang papuri dahil ayaw niyang lumaki ang ulo ng bata. Pabirong sumagot si Celine na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Napangiti na lamang si Severin sa kanyang mga kilos. Nang maramdaman niyang halos ganap nang naibalik ang kanyang espiritual na lakas, tumayo siya at nagsabing tuklasin na nila ang lugar. Mas mabuti raw kung makahanap sila ng taong makapagbibigay ng kaunting impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sumang-ayon si Woolrich at sinabing sa ngayon ay para silang mga ulong manok na walang kaalam-alam sa kapaligiran, kaya makabubuting maghanap ng makapagbibigay ng direksyon. Inilabas ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at pinadaluyan ito ng kaunting espiritual na enerhiya. Nang ito ay lumutang ng matatag sa itaas ng lupa, sumakay ang lahat at umalis mula sa lambak. Sa kabila ng paglalakbay ng ilang dosenang milya sa isang tuwid na direksyon, mga bundok at bundok pa rin ang kanilang nakita. Nagsisimula ng mag-isip si Severin kung dapat ba silang magbago ng direksyon nang biglang mabasag ang katahimikan ng isang malakas na ungol ng mabangis na hayop. Sinundan ang ungol ng boses ng isang lalaki at isang babae. Sinabi nilang ang Nunto City ay nasa unahan na at makakauwi na sila kung magpapatuloy pa sila, ng kanyang kapatid. Sumagot ang lalaki na tatakpan niya ang likuran at sinabi niyang ang Purple Gold Wolf ay kasing bilis ng isang level 1 Royal Saint. Kung sabay silang tatakas, wala raw ni isa sa kanila ang mabubuhay. Mula sa pag-uusap na iyon, agad na nakabuo ng hinuha si Severin. Sinabi niyang ang Nunto City ay marahil nangangahulugang ang lugar na iyon ay nahahati rin sa mga lungsod, katulad ng kanilang pinanggalingan. Maaari raw silang magtanong sa mga iyon para sa direksyon. Matapos magpasya, itinuro niya ang lumilipad na espada patungo sa direksyon ng mga boses. Nagpatuloy si Severin sa paglipad pasilangan ng isa pang 10 milya nang mapansin niya ang dalawang tao sa isang kalapit na tuktok ng bundok. Hinahabol sila ng isang napakalaking lobo na may lilang balahibo. Ang binata ang may mas mataas na antas sa kanilang dalawa bilang isang level 9 saint. Samantala, ang dalagang nakasuot ng berdeng damit,
na nasa edad mga 17 o 18, ay isa lamang level 6 saint. Ang higanting lobo ay naglalabas ng malalakas na lilang sinag ng liwanag na nagpapantay rito sa lakas ng isang level 1 royal saint. Kitang-kita na hirap ang dalawa laban sa matinding pag-atake ng lobo. Nang makita ang mapanganib na kalagayan ng dalawa, nagsalita si Dayan at nagsabing naghahanap naman talaga sila ng mapagtatanungan ng direksyon at may 2 tao na silang nakita. Sumang-ayon sina Woolrich at Felipe. Tama si Dayan. Dapat nating iligtas ang 2 ito. Ang antas nila ay hanggang level 9 saint lamang. Makatuwirang iligtas sila at magtanong ng impormasyon tungkol sa lugar sa kabila ng malawak na hanay ng mga bundok. Agad na pinabilis ni Severin ang kanyang lumilipad na espada. Samantala, sa bundok, desperado na iniiwasan ni Rainier at ng kanyang kapatid na si Frostia ang mga pag-atake ng lobo. Si Rainier ay isang level 9 saint at halos isang hakbang na lamang ang layo mula sa pagiging level 1 royal saint. Siya ay nagmula sa isang second tier na pamilya sa Nuntu City at nagtungo sa Sagradong Lawa upang magmina ng spiritual stones at pataasin ang kanyang antas. Kung hindi dahil dito, hindi siya kailanman papasok sa isang ipinagbabawal na lugar. Bagamat maraming mahalagang espiritual na halamang nakuha sa paglalakbay, inilagay rin ito ang magkapatid sa isang sitwasyon na nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Nagsisi si Rainier sa kanyang desisyon habang nakikita ang lobo na papalapit sa kanila. Mas lalo siyang nanghinayang dahil malubha nang nasugatan si Frostia. Sinabi niya kay Frostia na humihingi siya ng paumanhin. Inutusan niya itong kunin ang mga halamang nakuha at humanap ng pagkakataong makapasok sa Sagradong Lawa. Siya raw ang pipigil sa halimaw. Kung mabubuhay si Frostia at makapagsanay sa Sagradong Lawa, maaari raw nitong masiguro ang kinabukasan ng kanilang pamilya kung makakagawa siya ng breakthrough patungong Supreme Saint. Buong tapang niyang inatake ang lobo, ngunit hindi iyon sapat upang pigilan ito. Sa halip, lalo lamang nagalit ang halimaw. Umungal ang lobo at mabilis na gumalaw, na nagpalipad ng alikabok. Sa isang iglap, sumugod na ito patungo kay Rainier. Malubhang nasugatan si Rainier sa isang hampas ng kuko ng lobo at tumilapon palayo. Nang mawala ang sagabal, lumapit ang lobo sa magkapatid na nakabuka ang bibig at handa na silang lamunin. Ang 2 sugatang magkapatid ay pumikit at tinanggap ang nalalapit na kamatayan. Sa kanilang isipan, iisa lang ang pumasok, dito na magtatapos ang lahat para sa kanila. Pagkapikit nila, nakarinig sila ng malakas na ihip ng hangin, kasunod ang nakapanlulumong sigaw ng lobo. Nang dahan-dahan nilang idilat ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang lobo na pugot ang ulo at duguan na nakahandusay sa harap nila. Lito at labis na nagulat, bumalik lamang sila sa ulirat nang marinig nila ang isang malambing at tila kumikislap na tawa mula sa kanilang likuran. Kabanata 1810. May isang batang babae na mga 7 o 8 taong gulang na may munting mukha ang lumitaw sa harap ni Rainier at Frostia at nagtanong kung ayos lang sila. Kasama niya ang 6 na matatandang lalaki, 4 na babae, at isang gwapong binata. Nagtaka ang magkapatid kung sila ba ang pumatay sa lobo. Bagamat kakaiba ang suot ng grupo kumpara sa karaniwang kasuotan sa Nuntu City, napagtanto ng magkapatid na wala ng iba pang maaaring nagligtas sa kanila mula sa pagiging pagkain ng lobo. Nahulaan ni Rainier na sanay sa laban ang grupo ni Severin dahil napatay nila ang isang halimaw na kasing lakas ng level 1 Royal Saint sa isang hampas lamang. Pilit na bumangon si Rainier mula sa lupa at taos-pusong nagpasalamat kay Severin sa pagliligtas ng kanilang buhay. Kumpas lang ng kamay ang sagot ni Severin at sinabi niyang hindi na kailangan ang pasasalamat at wala lang iyon. Narinig na niya kanina ang usapan nila tungkol sa Sagradong Lawa at sa hangarin nilang makagawa ng breakthrough patungong Supreme Saint. Naging interesante iyon para kay Severin, ngunit pinaalalahanan niya ang sarili na nasa isang bago at hindi pamilyar na lugar pa rin siya. Pinigilan ni Severin ang kanyang pananabik at sinimulan ang pag-uusap. Tinanong niya kung sino sila at paano sila nauwi sa paghabol ng lobo sa loob ng malawak na hanay ng mga bundok. Sumagot ang magkapatid na sila ay mga disipulo ng pamilyang Chorto ng Nuntu City. Pumasok raw sila sa kabundukan upang maghanap ng mga halamang gamot sa pag-asang makakagawa sila ng breakthrough sa Sagradong Lawa.
Nagpasalamat silang muli sa pagliligtas ng kanilang buhay at inimbitahan ng grupo na bumisita sa kanilang pamilya kung papunta sila sa Nunto City. Palihim na tumingin si Woolrich kay Severin at saka nagsalita. Sinabi niyang dumating sila sa Nunto City ilang taon na ang nakalipas upang maghanap ng kanlungan sa kanilang mga kamag-anak, ngunit naligaw sila sa kabundukan at kalaunan ay nagpasyang manirahan doon kasama ang ilang kaibigan. Napagkasunduan na nina Severin at ng mga elder ang kanilang kwento bago pa man sila umalis sa lambak. Itatago nila ang kanilang tunay na pagkakakilanlan at antas upang magmukhang mga walang kinabibilangang practitioner na nagsasanay lamang sa kabundukan. Dahil marahil sa pasasalamat ng magkapatid sa pagliligtas sa kanila, madali silang napilit na magbahagi ng kaalaman sa pamamagitan ng maingat na pakikipag-usap ng mga elder. Ibinahagi nila na ang Nunto City ay isang karaniwang lungsod sa katimugang bahagi ng Blue Realm, isang napakalawak na lupain na umaabot ng daan-daang libong milya mula timog hanggang gitna. Ang Nunto City lamang ay may milyon-milyong residente. Ang magkapatid ay mula sa pamilyang Church-O, isang maliit na second-tier na pamilya sa loob ng Nunto City. Ang pinakamataas na antas sa kanilang pamilya ay Level 4 Royal Saint. Pumasok sila sa kabundukan upang mangolekta ng spiritual stones na magbibigay sa kanila ng pagkakataong makagawa ng breakthrough sa sagradong lawa. Nang mabanggit ang sagradong lawa, agad na naantig ang interes ng grupo ni Severin. Ayon sa ibinahagi ng magkapatid, ang mga tao sa Blue Realm ay maaaring magsanay lampas sa antas ng Level 9 Royal Saint. May mga Supreme Saint, kasunod ang Paragon, Royal Paragon, at Supreme Paragon. Upang maging Supreme Saint, kinakailangan nilang pagsiksikan ng kanilang kaluluwa bilang primal spirit na kalaunan ay magiging martial soul. Ang sagradong lawa ang susi sa pagiging Supreme Saint, kaya sabik na malaman pa ng grupo ni Severin ang tungkol dito. Lahat sila ay mga Royal Saint na, at isang hakbang na lamang ang layo mula sa pagiging Supreme Saint. Dahil dito, nagtanong si Felipe kung maaari ba nilang ibahagi ang nalalaman nila tungkol sa sagradong lawa. Nagulat ang magkapatid at tinanong kung hindi ba nila ito naririnig o alam. Nang makita ni Woolrich ang pagtataka ng magkapatid, agad niyang ginampanan ang papel ng isang walang kinabibilangang practitioner at sinabi na wala nga silang alam tungkol dito at lubos nilang pahahalagahan kung maibabahagi ng magkapatid ang anumang impormasyon na mayroon sila.